Welcome sa ating munting paglalakbay para himayin ang isa sa pinakamalaking misteryo sa mundo ng pera na madalas nating hindi napapansin dahil busy tayo sa pag-scroll sa TikTok. Kapag usapang sobrang yaman, ang unang pumapasok sa isip ng karamihan ay yung mga lodi nating naka-sports car, may gintong kubeta o yung mga party sa yate na parang walang bukas. Pero alam nyo ba na may isang grupo ng tao na wala pang 0.2% ng populasyon ng mundo ang may hawak ng napakalaking bahagi ng yaman ng planeta? At ang nakakaloka, pinili nilang maging rich but quiet. Sila ang mga Hudyo. Hindi sila yung tipo na kailangang i-flex ang bawat mamahaling relo. Pero ang kapangyarihan nila sa pera ay nakabaon sa bawat ugat ng ekonomiya, mula sa Wall Street hanggang sa mga tech giants sa Silicon Valley. Ang mindset na quiet wealth o tahimik na pagyaman ay hindi lang basta lifestyle kundi isang survival strategy na hinasa ng libu-libong taon ng magulong kasaysayan. Bilang isang financial advisor, marami na akong nakitang investment models pero bihira ang kasing lalim at kasing bangis ng filosofiya nila. Para sa kanila, ang pera ay hindi ang ending kundi isang tool para sukatin ang talino, protektahan ang pamilya at tumulong sa kapwa. Sa videong ito, hihimayin natin ang bawat layer ng utak nila sa pagpapayaman. Pag-aaralan natin kung paano sila tumingin sa risk, paano nila ginagawang kapital ang kaalaman, at ang pinaka-importante kung paano nila ipinapasa ang yaman sa susunod na henerasyon nang hindi ito nauubos. Ihanda ang inyong mga utak dahil baka matunaw ang mga maling paniniwala nyo tungkol sa pera. Pagkatapos nito, tinuruan ng kasaysayan ng mga Hudyo ng isang napakasakit pero napakahalagang leksyon. Ang anumang material na bagay ay pwedeng nakawin o bawiin sa isang iglap lang. Ang bahay ay pwedeng masunog, ang ginto ay pwedeng kumpiskahin, at ang lupa ay pwedeng agawin. Dahil sa hirap ng pinagdaanan nila, nabuo ang isang core principle na naging bahagi na ng DNA nila. Ang talino ang tanging asset na hindi mananakaw at pwedeng dalhin kahit saan. Ang tunay na yaman sa pananaw nila ay wala sa dami ng papel na pera sa vault mo, kundi sa kakayahan ng utak mo na gumawa ng pera. Kaya naman, priority nila ang edukasyon sa pinakamataas na level kahit magtiis pa sila sa gutom mapag-aral lang ang mga anak. Para sa kanila, ang pag-aaral ay hindi lang phase ng kabataan, kundi habang buhay na obligasyon. Ang financial literacy, batas, negotiation skills at logic ay tinuturo na sa kanila bata pa lang sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga sinaunang kasulatan. Ang kanilang mga banal na aklat ay hindi lang pangrelihiyon, kundi encyclopedia rin ng batas, business ethics at investment strategies. Kapag matalas ang utak mo, mawala man ang lahat ng ari-arian mo ngayon, bukas ay kaya mo itong itayo ulit mula sa simula. Ito ang dahilan kung bakit ang mga quiet rich ay hindi nagmamayabang sa mga gamit na nabili nila, kundi proud sila sa mga alam nila at sa galing nilang mag-solve ng mga problema sa market. Sila ang mga master sa paggawa ng impormasyon para maging isang absolute competitive advantage. Isa sa mga pinaka-unique na konsepto sa financial mindset nila ay ang rule sa paghahati ng asset na nakasulat sa Talmud libu-libong taon na ang nakakalipas. Hatiin ang iyong yaman sa 3 pantay na bahagi, isang bahagi sa lupa, isang bahagi sa negosyo, at isang bahagi na laging cash o liquid. Ito ang ninuno ng modern portfolio theory na ginagamit ng mga bigating hedge funds sa Wall Street ngayon. Ang galing ng rule na ito ay dahil perpektong balanse nito sa pagitan ng risk at profit at sa pagitan ng long-term stability at short-term opportunity. Ang lupa ay simbolo ng tibay, isang asset na lumalaban sa inflation at nagpapanatili ng value sa loob ng maraming henerasyon. Ang negosyo naman ang nagbibigay ng active cash flow kung saan ang talino at pagod ay pwedeng mag-multiply para sa malaking kita. At ang cash o ginto ang nagsisilbing shield sa panahon ng krisis at bala para makabili ng mga murang asset kapag nagpapanik na ang market. Ang mga rich but quiet ay hindi kailanman naglalagay ng lahat ng itlog sa isang basket at hindi nila hinahayaang matulog lang ang pera sa isang tabi. Bumubuo sila ng isang financial fortress kung saan ang pera ay tuloy-tuloy na umiikot at sumusuporta sa isa't isa. Kapag matumal ang real estate, ang negosyo ang bubuhay sa system. Kapag may recession, ang cash reserve ang magpapakita ng tunay na lakas. Ang disiplina sa pagpapanatili ng ratio na ito ang sikreto kung bakit ang mga pamilyang Hudyo ay nakakalusot sa napakaraming krisis sa ekonomiya habang lalong lumalaki ang kanilang yaman ng tahimik. Nakatira tayo sa panahon kung saan ang social media ay parang paligsahan sa pagyayabang. Lahat na lang kailangang i-post ang mamahaling pagkain, travel na pang rich kid at mga branded na gamit. Pero para sa mga Hudyo, ang pagyayabang na ito ay hindi lang sayang sa pera, kundi isang malaking panganib
Ang pagpapakita ng yaman sa labas ay humihila ng maling atensyon mula sa mga scammer, sa mga kamag-anak na uutang na wala namang balak magbayad at pati na rin sa mga mata ng gobyerno o mga kaaway sa negosyo. Higit pa rito, ang pag-upgrade ng lifestyle para lang magmukhang mayaman ay isang walang katapusang cycle ng gastos na kumakain sa puhunan na dapat sana ay ini-invest. Alam ng mga quiet rich ang pagkakaiba ng mukhang mayaman sa tunay na mayaman. Pinipili nilang maging invisible sa crowd, suot ang dekalidad na damit pero walang dambuhalang logo at gumagamit ng sasakyang safe at matibay imbes na mga sports car na maingay sa kalsada. Ang pagiging humble na ito ay hindi pagiging kuripot, kundi isang high-level strategy para protektahan ang yaman. Kapag wala kang pressure na patunayan ang success mo sa ibang tao, magkakaroon ka ng absolute freedom na gumawa ng mga matalinong desisyon sa pera. Hindi ka bibili ng mamahaling relo para lang hangaan ka ng iba. Gagamitin mo ang perang yun para bilhin ang shares ng kumpanyang gumagawa ng relong yun. Ang katahimikan ng lifestyle mo ay direktang proporsyonal sa tibay ng bank account mo. Gumagawa sila ng mga invisible wall sa paligid ng kanilang yaman para lumago ito sa dilim. Sa mundo ng finance, ang risk ay madalas na hindi naiintindihan ng marami. Ang karaniwang tao tinitingnan ng risk ay bilang isang panganib na dapat iwasan o kaya naman ay tumatalon dito ng pikit mata sa pag-asang yayaman agad. Pero sa pananaw ng mga Hudyo, ang risk ay sinusuri ng malamig at eksakto, parang isang komplikadong operasyon sa ospital. Hindi sila takot sa risk, pero hindi rin sila tumatanggap ng risk na hindi nasusukat. Ang konsepto nila ng pag-manage sa kawalan ng katiyakan ay base sa asymmetry. Nagaanap sila ng mga opportunity kung saan ang posibleng lugi ay limitado at kontrolado, pero ang posibleng kita ay walang limitasyon. Bago sila mag-invest, laging may tanong, ano ang worst case scenario at kaya ko bang mabuhay pagkatapos noon nang hindi wasak ang core ng yaman ko? Gumagawa sila ng maraming layer ng depensa, gumagamit ng insurance at diversification para isolate ang risk. Parang barko na may mga independent compartments, kahit mabutas ang isang bahagi, lulutang pa rin ang buong barko. Ang sobrang pag-iingat na ito ay galing sa kanilang kasaysayan, kung saan alam nila na ang sobrang pagiging optimistic ay pwedeng maging mitsa ng pagbagsak ng buong pamilya. Mas pipiliin nilang palampasin ang isang mabilisang kita kaysa isugal ang seguridad ng pamilya sa isang sugal na hindi sigurado. Ang disiplinang ito, kasama ang matalas na pagsusuri sa data, ang dahilan kung bakit sila laging nakatayo kahit anong bagyo ang dumaan sa market. Isa pang mahalagang factor sa mindset nila ay ang malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng oras at compound interest. Si Einstein, na isang genius na Hudyo, ay tinawag ang compound interest na eighth wonder of the world. Pero sa komunidad nila, ang compound interest ay hindi lang para sa pera, kundi para rin sa kaalaman, relasyon at reputasyon. Alam nila na ang lahat ng dakilang yaman ay kailangan ng oras para tumubo. Habang ang mga taong walang pasensya ay naghahanap ng shortcut para yumaman overnight, ang mga quiet rich ay nag-iisip para sa susunod na dekada o siglo. Nagtatanim sila ng mga financial seeds ngayon kahit alam nilang baka sa panahon na ng mga apo nila ito magbubunga ng husto. Ang sobrang pasensya na ito ang nag-aalis ng pressure na magtagumpay agad kaya hindi sila nahuhulog sa mga get-rich-quick scams. Kapag ang vision mo ay pangmatagalan, ang mga short-term na pagbaba ng stock market o pansamantalang recession ay parang malilit na alon lang sa dagat. Ginagamit nila ang takot ng iba para bumili ng mga quality assets sa murang halaga dahil alam nilang ang oras ang pinakatapat na kaibigan ng isang disiplinadong investor. Ang compound interest ng kaalaman ay ganun din. Bawat libro na binabasa mo at skill na natututunan mo ay kumokonekta sa mga dati mo nang alam hanggang sa maging isang napakatalas na network ng pag-iisip. Sa paglipas ng panahon, ang invisible wealth na ito ay kusa na lang magiging dambuhalang material na yaman na walang sino man ang makakapigil. Ang yaman ng mga Hudyo ay hindi lang bunga ng swerte ng isang tao, kundi resulta ng isang saradong economic ecosystem at matinding suporta ng komunidad. Mayroon silang hindi nakasulat na batas. Ang perang kinita ay dapat umikot muna ng maraming beses sa loob ng komunidad bago ito lumabas. Kapag ang isang Hudyo ay nagtayo ng negosyo, priority niyang kumuha ng empleyado, lawyer, accountant at supplier mula sa sarili nilang hanay. Ang pag-ikot na ito ng kapital ay bumubuo ng isang matibay na social safety net kung saan ang pag-asenso ng isa ay hihila sa pag-asenso ng lahat. Bukod dito, mayroon silang sistema ng internal credit funds na nagpapahiram ng walang interest o sobrang baba ng interest sa mga kabataang gustong mag-start ng business basta't mapatunayan nilang tapat at magaling sila. Ito ay isang malaking advantage kumpara sa pakikipagbuno sa mga bangko na may mahihigpit na requirements.
Pero ang suportang ito ay may kasamang mabigat na responsibilidad, ang chitin o kredibilidad. Sa komunidad nila, ang reputasyon mo ay isang currency na mas mahal pa sa anumang asset. Kapag sinira mo ang tiwala, habang buhay kang ititiwalag sa network na ito at yun ay parang death sentence na sa karir mo. Kaya naman ang katapatan, pagtupad sa pangako at maayos na pagbabayad ay hindi lang slogan, kundi batas ng buhay. Ang pagkakaisang ito ang bumubuo ng isang financial fortress na hindi basta-basta matitibag, kung saan ang risk ng isa ay pinaghahati-hatian at ang oportunidad ay pinararami. Ang sining ng negosasyon ng mga Hudyo ay isa ring aspeto na direktang nakakatulong sa kanilang tahimik na pag-iipon ng yaman. Imbes na maging maingay at pabida sa negosasyon, ginagamit nila ang katahimikan bilang pinakamalakas na sandata. Sa anumang usapan ng taong pinakamaingay ang madalas na naglalantad ng kanyang mga kahinaan, tinuturuan silang makinig ng mabuti, tinitipon ang bawat piraso ng impormasyon mula sa kausap para makita ang buong picture ng pangangailangan, takot at limitasyon nito. Hindi sila nagmamadaling tanggapin ang unang presyong ibinibigay dahil alam nilang ang bawat numero ay pwedeng galawin. Ang kanilang malamig na pasensya ay madalas na nagpapalito sa kalaban hanggang sa ang kalaban na mismo ang magbaba ng presyo o magbigay ng paborableng terms. Higit pa rito, ang filosofiya nila sa negosasyon ay hindi para wasakin ang kalaban kundi para sa isang win-win na deal. Ang konsepto ng tikon olam, ang pag-aayos sa mundo, ay ginagamit din sa business. Naniniwala sila na ang isang transaction ay maganda lang kung parehong panig ang nakikinabang para magkaroon pa ng susunod na partnership. Ang pagpiga sa partner hanggang sa wala na itong makuha ay pwedeng magbigay ng profit ngayon, pero sisirain ito ang long-term relationship, ang pinakamahalagang invisible asset. Sa pamamagitan ng pagiging humble, kalmado at pag-unawa sa psychology ng tao, nakakakuha sila ng mga dambuhalang deal ng walang ingay, saktong-sakto sa spirit ng pagiging rich but quiet. Kung titingnan mong mabuti ang history ng kanilang pagnenegosyo, makikita mo ang isang kakaibang pattern. Laging nakatutok ang pansin nila sa dalawang core customers, ang mga babae at ang tiyan. Mukhang simple lang, pero ito ay isang high-level na pag-unawa sa behavioral psychology at economics. Ang tiyan ay simbolo ng basic needs na hindi pwedeng ipagpaliban. Kahit bagsak ang ekonomiya, kailangan pa rin kumain ng tao para mabuhay. Ang business sa pagkain at agriculture ay sigurado ang cash flow at matibay laban sa anumang krisis. Samantala, ang mga babae naman ang madalas na may hawak ng budget sa pamilya at sila ang may pinakamalakas na emotional connection sa kagandahan, fashion at alahas. Sa pamamagitan ng pagdomina sa industriya ng diamante, tela, cosmetics at retail, matalinong napaikot ng mga Hudyo ang daloy ng pera sa mundo patungo sa kanilang mga kamay. Hindi sila naghahanap ng mga bagong imbensyon na masyadong risky. Sa halip, tinitiyak nila ang kontrol sa supply chain ng mga pinaka-basic na pangangailangan ng tao. Ang strategy na ito ang nagbibigay sa kanila ng mga money printing machines na tumatakbo sa loob ng maraming siglo. Ang paghawak sa mga pundasyong ito ng industriya ay nagbibigay din sa kanila ng soft power, isang invisible na kapangyarihan na nagbibigay daan para kontrolin ang market nang hindi kailangang mag-ingay sa media o mag-announce ng kanilang power. Isa pang bakal na rule sa pag-manage ng pera nila ay ang malinaw na pagkakaiba ng binhi at bunga. Para sa kanila, ang bawat sentimong kinikita ay hindi pambili ng luho, kundi isang binhi na may potensyal na maging isang gubat ng yaman sa hinaharap. Ang paggasto sa puhunan ay itinuturing na isang financial crime, parang kinain ng magsasaka ang kanyang binhi bago pa man ang panahon ng pagtatanim. Ito ang dahilan kung bakit maraming bilyonaryong Hudyo ang nananatiling simple ang lifestyle, gumagamit ng ordinaryong sasakyan at nakatira sa bahay na hindi naman mukhang palasyo kumpara sa laki ng pera nila. Ginagamit nila ang disiplina ng delayed gratification. Imbes na i-upgrade ang lifestyle agad-agad kapag tumaas ang kita, ini-invest nila ang lahat ng sobra sa mga asset na nagbibigay ng kita kapag ang mga bining ito ay naging malaking puno na at nagbigay na ng mga bunga. O yung tinatawag nating passive income, doon lang sila kukuha ng maliit na bahagi para sa personal na luho. Ang puhunan o capital ay hinding-hindi dapat galawin. Ang disiplinang ito ay gumagawa ng isang dambuhalang snowball effect kung saan ang yaman nila ay lumalaki ng sobrang busy sa paglipas ng panahon. Ang pagiging simple nila ay hindi dahil sa kakulangan kundi dahil sa kalayaan. Kalayaan na hindi maging alipin ng material na bagay at kalayaan na kontrolin ang sariling kasakiman. Ito ang pinakamataas na level ng tahimik na pagyaman. Kung mayroon mang isang bagay na kinasusuklaman ng financial mindset ng mga Hudyo, yan ay ang consumer debt o utang pangkonsumo.
Sa modernong mundo, ang credit system ay ginawa para hikayatin ng mga taong gastusin ng perang hindi pa nila kinikita para bumili ng mga bagay na hindi naman nila kailangan para lang pahangain ng mga taong hindi naman nila gusto. Ang credit cards, installments sa mga luxury cars at latest na gadgets ay mga invisible na kadena na nagtatali sa tao sa trabahong ayaw nila para lang makabayad ng malaking interest. Para sa mga quiet rich, ang consumer debt ay ang numero unong kaaway ng financial freedom. Ito ay pagnanakaw sa sarili mong kinabukasan para lang sa ego mo ngayon. Alam nila na kapag nangutang ka para sa luho, inilalagay mo ang sarili mo sa mahinang posisyon at ibinibigay mo ang kontrol ng buhay mo sa mga bangko. Sa kabilang banda, ginagamit lang nila ang leverage o utang para sa negosyo o investment na mas malaki ang kikitain kaysa sa interest na babayaran. Ang malinaw na pagkakaiba ng bad debt at good debt ang naghihiwalay sa mahirap na mindset at mayamang mindset. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa lifestyle na puro utang, napoprotektahan nila ang kanilang cash flow at nagiging payapa ang kanilang isip. Ang kapayapaang ito ang pundasyon para ang utak ay maging malikhain, makasuri ng market at makakuha ng mga dambuhalang oportunidad. Ang pagiging immune sa culture ng pagyayabang ay hindi natural na dumarating. Itinatanim ito sa isip ng mga batang Hudyo simula pa noong 3 taong gulang sila. Ang maagang financial education ay isa sa mga sikretong sandata kung bakit napananatili ng mga pamilya ang yaman sa loob ng maraming henerasyon. Habang ang ibang magulang sa mundo ay itinuturing na tabu o masyadong mahirap ang usapang pera para sa bata, ang mga Hudyo ay itinuturing itong isang sagradong obligasyon. Tinuturuan ng mga bata na kilalanin ang halaga ng bawat barya, paano kumita sa pamamagitan ng marangal na trabaho at ang pinakaimportante kung paano hahatiin ang perang yun. Isang classic na method ay ang pagbibigay sa bata ng mga transparent na garapon para sa pera, kung saan ang bawat isa ay may layunin, isa para sa savings, isa para sa spending, at isa para sa charity. Ang paggamit ng transparent na garapon ay nakakatulong sa bata na makita ang paglago ng pera nila araw-araw, kaya nagkakaroon sila ng saya sa pag-ipon imbes na sa paggastos. Kapag lumaki na sila ng kaunti, isinasama na sila sa mga financial discussions ng pamilya, tinuturuang magbasa ng financial reports at ipinapaliwanag ang tungkol sa inflation, tax at stock market. Ang mga batang ito ay lumalaking may armor laban sa mga tukso ng advertisement at consumerism. Alam nila na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa brand ng damit, kundi sa talino at dami ng assets na hawak nila. Ang ganitong paghahanda ang gumagawa ng mga susunod na henerasyon ng elite na matibay ang pundasyon. Isang aspeto na parang salungat pero matibay na haligi ng kanilang pagpapayaman ay ang konsepto ng tzedakah na madalas isalin bilang charity. Pero ang tunay na kahulugan nito ay justice o moral na obligasyon. Naniniwala sila na ang perang kinikita nila ay hindi lang sa kanila, kundi ipinagkatiwala lang ito ng Diyos sa kanila bilang mga manager. Kaya naman, ang pagbibigay ng bahagi ng kita madalas ay 10% para tumulong sa mga nangangailangan ay hindi lang pagpapakitang tao kundi isang responsibilidad. Ang pagbibigay na ito ay hindi nakakabawas sa yaman nila. Sa halip, ito ay isang matalinong psychological at economic strategy. Sa aspetong psychological, ang madalas na pagbibigay ay tumutulong sa kanila na huwag maging masyadong gahaman sa material na bagay na madalas nakakabulag sa mga desisyon sa investment. Pinapatibay nito ang abundance mindset, ang paniniwala na ang mundo ay may sapat na yaman para sa lahat. Sa aspetong economic at social naman, ang strategic charity ay tumutulong sa kanila na bumuo ng network sa mga maimpluwensyang tao, politiko at community leaders. Ang respeto at tiwala na nakukuha nila mula sa lipunan ay nagsisilbing armor laban sa inggit na madalas nararanasan ng mga mayayaman. Higit pa rito, ang pag-invest sa mga ospital, paaralan o research funds ay gumagawa ng isang stable na lipunan na sa huli ay nagbibigay din ng mas magandang business environment para sa kanilang mga kumpanya. Ang katahimikan ng mga quiet rich ay makikita rin sa kanilang pananaw sa oras na lumalampas sa haba ng buhay ng isang tao, habang ang mga modern fund managers ay laging tinitingnan ang quarterly results at ang karaniwang tao ay nag-aalala sa monthly bills, ang mga pamilyang Hudyo ay nag-iisip sa loob ng 100 taon. Hindi lang sila nagpaplano para sa sarili nilang buhay, kundi bumubuo sila ng financial architecture para sa kanilang mga apo sa tuhod na hindi pa nila nakikita. Ang multi-generational vision na ito ang nagbabago sa paraan ng pagpili nila ng asset. Hindi sila mag-invest sa mga tech trends na mabilis mawala o mga gamit na madaling maluma. Sa halip, bibili sila ng mga prime real estate sa sentro ng malalaking lungsod, mga kagubatan para sa raw materials o mga classic na artworks at music copyrights.
Ito ang mga assets na may absolute scarcity, hindi pwedeng i-print ng kahit anong central bank at ang value nito ay tataas lang habang lumalaki ang populasyon ng mundo. Nagtatanim sila ng mga financial oak trees. Alam nilang hindi sila ang sisilong sa lilim nito, pero ang mga susunod na henerasyon ay magiging safe sa anumang bagyo ng inflation at recession. Ang sakripisyo ng sariling ego ngayon para sa kadakilaan ng pamilya sa hinaharap ay nangangailangan ng matinding disiplina. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamalalaking yaman sa mundo ay madalas nakatago sa likod ng mga simpleng anyo, tumatakbo ng tahimik sa loob ng daan-daang taon nang hindi natitibag ng mga gulo sa kasaysayan. May isang sikat na sumpa sa mundo ng finance, ang yaman ay madalas na hindi lumalampas sa 3 henerasyon. Ang unang henerasyon ang nagtatag, ang pangalawa ang nagpapanatili at ang pangatlo ang nagwawaldas hanggang sa mabankrupt. Pero nahanap ng mga Hudyo ang paraan para basagin ang sumpang ito sa pamamagitan ng sining ng pagtatago at mga legal structures na nagpoprotekta sa yaman gaya ng family trust. Ang tahimik na pagyaman ay hindi lang tungkol sa hindi pagpopost sa social media, kundi ang paghihiwalay ng legal ownership sa actual control. Kapag hinanap mo ang pangalan ng isang quiet billionaire, baka magulat ka na parang wala siyang masyadong pag-aari sa sarili niyang pangalan. Lahat ng mansyon, shares sa kumpanya at investments ay nakapangalan sa mga komplikadong trusts na pinamamahalaan ng mga expert lawyers at financial advisors. Ang structure na ito ay nagbibigay ng 3 layer ng proteksyon. Una, itinatago nito ang tunay na laki ng yaman mula sa mata ng publiko at media. Pangalawa, pinoprotektahan nito ang yaman mula sa mga personal na demanda, divorce o mga uutang dahil ang asset ay pag-aari ng trust at hindi ng tao. Pangatlo, at pinakaimportante, nagtatakda ito ng mahigpit na rules sa paglalabas ng pera para pigilan ng mga anak o apo na walang alam sa pera na ubusin ang pinaghirapan ng mga ninuno nila. Ang mga karapat-dapat lang na may kakayahan at tamang asal ang pwedeng humawak sa daloy ng kapital na ito. Ang sining ng pagprotekta sa yaman nila ay umaabot hanggang sa geographical diversification. Tinuruan sila ng kasaysayan ng pagpapatapon na walang bansa, gobyerno o currency ang safe forever. Ang isang kudeta at biglang pagbabago sa tax laws o matinding inflation ay pwedeng umubos sa yaman ng isang tao kung ito ay nasa isang lugar lang. Kaya naman ang mga quiet rich ay madalas may multiple citizenships, may bank account sa mga neutral financial centers at may mga physical assets gaya ng real estate at gold bars na nakakalat sa iba't ibang bansa. Ang spiderweb structure na ito ay sumisiguro na kung ang isang bahagi ng network ay masira, ang ibang bahagi ay mananatiling safe at pwedeng gamitin para magsimula ulit. Ang paglipat ng pera sa iba't ibang bansa ay ginagawa nila ng tahimik, legal at napaka-sopistikado sa pamamagitan ng mga offshore companies. Hindi sila nakatali sa borders ng isang bansa. Sila ay mga citizens ng global capital at ang kanilang pera ay kasing laya ng tubig. Ang pagtatago na ito ay hindi pag-iwas sa responsibilidad, kundi paghahanda sa pinakamalalang kaganapan sa mundo. Kapag hindi mo mahulaan ang future, ang tanging paraan para manalo ay maging handa sa lahat ng posibleng mangyari. Ang yaman nila ay parang iceberg. Ang nakikita lang ng mundo ay maliit na bahagi, habang ang dambuhalang pundasyon nito ay nakatago sa ilalim ng malalim na dagat ng international finance. Sa panahon ngayon ng information overload, araw-araw tayong binobomba ng financial news, payo ng mga expert at investment trends sa social media. Pero ang mindset ng mga quiet rich ay baligtad. Naghahanap sila ng information arbitrage. Alam nila na kapag ang isang investment opportunity ay lumabas na sa front page ng diaryo, wala na itong value, o kaya naman ay isa na itong bitag para ilipat ang pera mula sa mga walang alam papunta sa mga pro. Bihirang mag-invest ang mga Hudyo base sa ginagawa ng karamihan. Gumagastos sila ng malaking oras at resources para bumuo ng sariling intelligence network, kumukuha ng impormasyon mula sa mga malalalim na relasyon sa iba't ibang industriya. Gusto nilang malaman ng hindi pa alam ng iba o kaya ay intindihin ang public information sa mas malalim at kakaibang paraan. Ang kakayahang mag-isip ng independent at maging critical ang core ng success nila. Kapag ang buong market ay sobrang saya at lahat ay bumibili, dun sila tahimik na nagbebenta at nag-iipon ng cash. Kapag ang lahat ay nagpapanik at nagbebenta ng palugi, doon sila kalmadong pumapasok para mamakyaw. Ang pagiging stoic sa finance ay tumutulong sa kanila na maging immune sa FOMO o fear of missing out at sa panic ng karamihan. Mayroon silang matibay na tiwala sa sarili nilang analysis at valuation. Ang katahimikan nila ay simbolo ng isang isip na gising at hindi nalilito sa ingay ng palengke.
Isang konsepto sa psychology na tinatawag na chutzpah ang nagsisilbing catalyst sa tagumpay ng mga Hudyo. Mahirap itong isali ng direkta, pero kasama dito ang pagiging matapang, determinado at bilib sa sarili na parang walang hiya, na hinding-hindi tumatanggap ng sagot na hindi. Sa business at investment, ang chutzpah ay hindi kawalan ng modo, kundi ang lakas ng loob na magtanong ng mahihirap na tanong, hamunin ang mga lumang rules, at kunin ang opportunity kahit parang lahat ay kontra sa kanila. Ang mga quiet rich ay pwedeng maging simple sa lifestyle, pero sa mga negosasyon, sila ay may nakakatakot na bagsi. Kapag nakakita sila ng asset na mura ang presyo, titiyagain nila itong habulin at magbibigay ng mga offer na parang baliw hanggang sa bumigay ang kabilang panig. Hindi sila takot ma-reject dahil para sa kanila, ang rejection ay simula pa lang ng tunay na negosasyon. Ang kombinasyon ng kalmadong anyo sa labas at ang nagbabagang chutzpah sa loob ay gumagawa ng isang walang katulad na negotiation power. Pwede silang pumasok sa isang kwarto na puno ng maiingay na competitors, maghintay ng tahimik sa tamang pagkakataon, at pagkatapos ay maglalabas ng isang eksaktong desisyon na kukuha sa buong value ng deal habang ang lahat ay nakanganga. Ang ganitong kalkuladong katapangan ng jet engine na tumutulong sa kanila na lampasan ang mga invisible barriers at gawing totoong yaman ang mga bagay na akala ng iba ay imposible. Sa pagbuo ng tahimik na yaman, hindi pwedeng mawala ang papel ng pamilya, lalo na ang pagkakaisa ng mag-asawa. Para sa mga Hudyo, ang kasal ay hindi lang usaping puso, kundi pagsasama ng dalawang economic entities para bumuo ng isang mini financial corporation. Itinuturing nila ang asawa bilang pinakaimportanteng business partner sa buhay. Kapag ang mag-asawa ay hindi pareho ng financial vision, halimbawa, ang isa ay nag-iipon habang ang isa ay waldas sa pagyayabang, ang yaman ay unti-unting mabubutas at guguho. Ang pagkakaisang ito ay nagsisimula sa pagiging transparent sa pera, sabay na pagpaplano ng budget, pag-evaluate sa risks, at pagkakaisa sa pagtuturo sa mga bata tungkol sa pera. Ang babae sa tradisyonal na pamilyang Hudyo ay madalas nagsisilbing finance minister, ang may hawak at tagapag-ayos ng daloy ng pera sa bahay ng may disiplina, sinisiguradong ang bawat sentimong sobra ay nai-invest ulit. Ang tibay ng suportang ito ang nagbibigay daan sa lalaki na ibuhos ang buong atensyon sa pakikipagbakbakan sa mundo ng negosyo. Kapag ang buong pamilya ay gumagana parang isang makinang maayos ang langis patungo sa iisang goal na long-term prosperity, ang bilis ng pagyaman ay nagmumultiply. Ang pagkakabuklod na ito ay isa ring matibay na psychological shield na tumutulong sa kanila na malampasan ang mga pinakamalalang krisis sa ekonomiya nang hindi sumusuko. Ang pinaka-basic na pagkakaiba ng maraming pera sa tunay na yaman ay kung paano natin binibigyang halaga ang oras. Ang taong maraming pera ay pwedeng may malaking sahod pero alipin siya ng trabaho niya. Kapag huminto siya, hihinto rin ng pera. Sa kabilang banda, ang tunay na yaman para sa mga Hudyo ay ang kakayahang bilhin ang sarili mong oras. Ginagamit nila ang pera para palayain ang sarili mula sa sapilitang pagtatrabaho para magkaroon ng freedom na gawin ang passion nila, makasamang mahal sa buhay at mag-isip ng mas malalaking bagay para sa mundo. Ang pagiging quiet rich ay isang state kung saan ang iyong mga assets ang nagtatrabaho para sa iyo. 24/7, walang day off at hindi humihingi ng aumento. Ang rami ng ugat ng financial tree na itinanim nila sa loob ng maraming taon ay sapat na para kumuha ng sustansya sa ekonomiya ng kusa. Ang freedom na ito ay nagbibigay ng malalim na kapayapaan sa loob, isang confidence na hindi kailangan patunayan sa iba. Pwede silang umupo ng tahimik sa isang ordinaryong coffee shop, suot ang simpleng t-shirt pero sa isip nila ay may mga komplikadong algorithms ng risk at mga desisyon sa paggalaw ng milyon-milyong dolyar. Ang pagsuot ng mga mamahaling gamit para lang magmukhang boss ay nagmumukhang katawa-tawa at pambata sa paningin nila. Ang peak ng yaman ay hindi yung kaya mong bilhin ang lahat ng gusto mo, kundi yung wala ka ng nararamdamang pangangailangan na bilhin ng mga yon para lang mapunan ang kulang sa pagkatao mo. Isang mahalagang haligi sa yaman ng mga quiet rich ay ang malalim na kaalaman sa pag-optimize ng tax system. Habang ang marami ay tinitingnan ang tax bilang pabigat na kailangang tiisin, ang financial mindset ng mga Hudyo ay tinitingnan ang tax laws bilang isang set ng rules sa laro na kung alam mo, pwedeng manatili sa iyo ang malaking bahagi ng pinaghirapan mo ng legal. Hindi sila nandaraya sa tax dahil masyadong risky yon at pwedeng sumira sa lahat, pero ginagamit nila ang mga pinakasophisticadong techniques para mabawasan ito. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng cash flow, paggamit ng depreciation, pagtatayo ng charitable foundations, at pagpapaikot ng kita sa mga tamang corporate structures, nababawasan nila ang babayarang tax.
Ang pakikipagtulungan sa mga top lawyers at accountants ay tumutulong sa kanila na gumawa ng mga legal na paraan para ang high tax income ay maging low tax capital gains. Ito rin ang dahilan kung bakit mas gusto nilang magmay-ari ng asset sa ilalim ng mga kumpanya imbes na personal na pangalan dahil ang kumpanya ay pwedeng mag-deduct ng gastos bago mag-tax habang ang tao ay kailangang mag-tax muna bago makagastos. Ang sining ng tax optimization na ito ay parang invisible accelerator na nagpapabilis sa paglago ng yaman nila kumpara sa mga taong marunong lang kumita pero hindi marunong magprotekta sa pera mula sa mga financial holes. Ang katahimikan nila ay nakakatulong ulit dito habang mas konti ang atensyon, mas maayos at walang aberya ang takbo ng kanilang legal at tax systems. Ang pagiging stoic o kalmado sa pag-manage ng emosyon ang naghihiwalay sa mga dakilang investor at sa mga sugarol lang. Ang financial market ay laging magulo, dala ng dalawang puwersa, kasakiman at takot. Pero ang mindset ng mga Hudyo ay nagsasanay sa kanila na magkaroon ng pusong bakal, isang pagiging cold sa harap ng mga short-term na pagbabago. Kapag ang stock market ay bumabagsak at libu-libong bilyon ang nawawala at ang lahat ay nagpapanik na magbenta, doon lalong nagiging gising ang mga quiet rich. Hindi nila tinitingnan ang krisis bilang katapusan ng mundo, kundi bilang pinakamalaking sale sa kasaysayan kung saan ang yaman ay inililipat mula sa mga matatakutin papunta sa mga handa. Hindi sila kumikilos base sa nararamdaman, kundi base sa numero, historical data at mga planong nakahanda na. Meron silang sapat na cash dahil sa rule na 1003, kaya handa silang bumili ng mga magagandang kumpanya sa presyong hindi mo aakalain. Sa kabilang banda, kapag may bubble at lahat ay naguunahang bumili dahil sa sobrang saya, sila naman ang tahimik na kumukuha ng profit at lumalabas. Ang kakayahang kontrolin ng ego at tumanging sumali sa baliw na takbo ng karamihan ang nagsisilbing armor nila. Ang katahimikan sa labas ay refleksyon ng isang matibay na loob at malalim na pag-unawa ng lahat ng bagay sa mundo ay may cycle. Isang malaking hadlang kung bakit hindi umaasenso ang marami dahil nakakulong sila sa scarcity mindset. Ito yung paniniwala na ang yaman sa mundo ay parang isang cake na limitado lang. Kung marami ang nakuha ng isa, konti na lang ang matitira sa iba. Ang mindset na ito ay nagbubunga ng inggit, madayang kompetisyon, pagiging kuripot at takot na mawalan. Pero ang mindset ng mga Hudyo ay nakatayo sa abundance mindset. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng talino, creativity at pagtutulungan, ang tao ay pwedeng gumawa ng mga bagong value kaya ang economic cake ay lalong lumalaki. Ang pagyaman ng isa ay hindi nangangahulugang paghihirap ng iba. Kapag meron kang abundance mindset, hindi ka matatakot magbahagi ng kaalaman, hindi ka matatakot magbigay ng power sa empleyado at lagi kang maghahanap ng win-win solutions. Nakakakita ka ng oportunidad kahit sa pinakamadilim na panahon. Ang paglipat mula sa scarcity patungo sa abundance ay isang malalim na pagbabago sa loob na nangangailangan ng pag-reprogram sa iyong paniniwala tungkol sa pera. Ang mga quiet rich ay hindi nag-aaksaya ng energy para lang makatipid ng barya sa pamamagitan ng pagtitiis. Sa halip, ibinubuhos nila ang energy sa pagpapalawak ng kita, pagpapataas ng halaga ng sarili, at pagbuo ng mga automatic income systems. Ang pagiging bukas palad at malawak na vision na ito ang nagsisilbing magnet na humihila sa yaman patungo sa kanila ng kusa. Ang pag-alam sa salitang sapat ay isang malalim na filosofiya pero may matinding lakas sa mundo ng investment. Ang kasakiman ay natural sa tao, ito ang nagtutulak sa atin na umasenso. Pero ang kasakiman na walang preno ang pumapatay sa mga pinakadakilang financial empires. Ang mindset ng mga Hudyo ay may invisible na preno. Ang kakayahang malaman kung kailan dapat huminto. Kapag ang isang investment ay nakuha ng target na profit na itinakda sa simula, hindi sila magdadalawang isip na kunin na ang kita kahit mukhang aakyat pa ang market. Ipinapaubayan na nila ang huling bahagi ng profit na siya ring pinaka-risky sa mga taong huling pumasok. Ang hindi pagsubok na kunin ang bawat sentimo sa market ay nakakatulong sa kanila na protektahan ang puhunan at manatiling kalmado. Ang pag-alam sa sapat ay hindi nangangahulugang hihinto ka na sa paglago, kundi hihinto ka na sa pagtaya ng mga bagay na mayroon ka at kailangan mo para lang makuha ang mga bagay na wala ka at hindi mo naman talaga kailangan. Ang konseptong ito ang naglalayo sa kanila sa sobrang utang at mga delikadong sugal sa investment. Ang pagiging quiet rich ay isang state ng katahimikan kung saan ikaw ang boss ng sarili mong kasakiman, hindi ka sumasali sa karera kung sino ang may mas maraming zero sa bank account. Mayroon silang komportableng level ng buhay at ang sobra ay ginagamit para patibayin ang depensa o tumulong sa iba. Ang pag-alam sa sapat ang bumubuo ng isang matibay na circle of protection laban sa pagbagsak mula sa loob.
Ang mundo ay papasok na sa isang bagong era ng pagbabago dahil sa AI, blockchain at iba pang bagong tech. Maraming trabaho ang mawawala at ang mga lumang rules sa ekonomiya ay unti-unting nawawalan ng bisa, pero ang mindset ng mga Hudyo ay hindi naluluma. Sa halip, lalo nitong pinapatunayan ang galing nito sa pag-adapt. Ang core principle na talino ang asset na hindi mananakaw ay mas totoo ngayon kaysa dati. Kapag ang mga makina na ang gumagawa ng manual labor at pati na rin ang mga paulit-ulit na mental tasks, ang kakayahang mag-isip ng kritikal, ang empathy, negotiation skills, at strategic thinking ang magiging pinakamahalagang assets. Ang mga modernong quiet rich ay hindi lumalaban sa pagbabago. Tahimik silang nag-aaral, nag-adapt at nag-invest sa mga tech na bumubuo sa mundo. Ginagamit nila ang 1003 rules sa bagong context, isang bahagi sa safe assets, isang bahagi sa core businesses, at isang bahagi sa mga high-risk pero high-potential investments gaya ng bagong tech. Nananatili ang kanilang community network pero ngayon ay nasa digital space na ito lumalampas sa borders ng bansa. Ang katahimikan at pagiging invisible ay tumutulong sa kanila na maiwasan ang cyber risk at mga attacks sa digital assets. Ang malalim na mindset na ito ang nagsisilbing kompas para malampasan ang magulong dagat ng ekonomiya sa ika-21 na siglo. Paano naman nating mga ordinaryong tao magagamit ang rich but quiet mindset sa araw-araw? Ang una at pinaka-importante ay ang paglilinis ng isip at bulsa. Itigil ang pagsubok na pahangain ng ibang tao. I-unfollow ang mga social media accounts na nagpo-promote ng lifestyle na puro yabang na nagpapatrigger lang ng inggit at kasakiman sa loob mo. Ibuhos ang focus mula sa labas patungo sa loob. Imbes na bumili ng latest na phone gamit ang credit card, gamitin ang perang yon para bumili ng mga libro tungkol sa finance, mag-enroll sa skills training o magsimula ng maliit na investment sa index funds. Sanayin ang sarili na ilista at suriin ang daloy ng pera mo ng malamig parang isang tunay na CFO. Alamin ang pagkakaiba ng asset, mga bagay na nagpapasok ng pera sa bulsa mo, at liability, mga bagay na kumukuha ng pera sa bulsa mo. Gumawa ng emergency fund na sapat para sa 6 hanggang 12 buwan para magkaroon ka ng psychological shield para hindi ka mapilitang gumawa ng maling desisyon dahil sa panic. Higit sa lahat, simulan ang pagbuo ng yaman mo ng tahimik. Kapag naabot mo na ang unang milestones mo, huwag kang magmadaling mag-flex. Hayaan ang katahimikan na yun na magbigay sa iyo ng focus at protektahan ka sa mga taong uutang o mangingialam sa buhay mo. Ang tunay na pride ay hindi galing sa palakpak ng iba, kundi sa kapayapaan ng isip dahil alam mong ang pamilya mo ay safe sa anumang bagyo ng buhay. Ang pagbuo ng investment portfolio base sa Talmud sa modernong panahon ay nangangailangan ng diskarte. Ang unang bahagi, lupa, ay hindi na lang limitado sa physical real estate. Pwede na rin itong mga assets na scarce at lumalaban sa inflation gaya ng ginto, agricultural land, o pati na rin ang ilang decentralized digital assets. Ang pangalawang bahagi, negosyo, ay ang active income mula sa trabaho mo, mga shares sa kumpanya o stocks ng mga kumpanyang may matibay na advantage at nagbibigay ng dividends. Ito ang makina ng tunay na paglago. Ang pangatlong bahagi, cash o liquidity, ay hindi lang perang nakatambay sa bangko na kinakain ng inflation, kundi mga financial tools na safe at pwedeng maging cash agad kapag kailangan, gaya ng short-term government bonds. Ang pag-rebalance sa tatlong garapong ito ay dapat gawin ng may disiplina. Kapag ang negosyo ay kumita ng malaki, ilipat ang profit sa lupa at cash para ilak ang success. Kapag bumagsak ang market, gamitin ang cash para bumili ng murang assets para sa negosyo at lupa. Ang sistema ito ay parang isang self-adjusting machine na nagpapanatili sa yaman mong laging pasulong at hinding-hindi matatamaan ng malubha ng anumang krisis sa ekonomiya. Disiplina ang susi sa pinto ng walang hanggang kasaganaan. Tandaan mo, ang pagyaman ay hindi isang destinasyon, kundi isang tuloy-tuloy na evolution ng pag-iisip. Kapag sinimulan mong gamitin ang quiet wealth philosophy, makikita mo ang malaking pagbabago hindi lang sa bank account mo, kundi sa buong pananaw mo sa mundo. Magiging mas kalmado ka sa gitna ng gulo, hindi ka na masyadong mangingialam sa yabang ng iba, at mas pahahalagahan mo ang mga invisible na bagay gaya ng oras, kalusugan at relasyon sa pamilya. Matututo kang makinig ng mas marami kaysa magsalita at mag-obserba ng mas marami kaysa magpakitang gilas. Ang mga taong tunay na makapangyarihan at mayaman ay laging sila yung pinakatahimik sa loob ng kwarto dahil busy sila sa pag-collect ng impormasyon at pag-analyze ng sitwasyon imbes na mag-aksaya ng energy para lang mapansin. Ang katahimikan na yun ang pinakamataas na anyo ng confidence at inner strength.
Ang pagbuo ng isang tahimik na empire ay hindi nangangailangan na maging genius ka sa math o ipanganak sa mayamang pamilya. Kailangan lang nito ng matinding disiplina, long-term vision at matibay na paninindigan na tanggihan ang mga tukso ng modernong mundo. Paisa-isang hakbang, bawat sentimong naipon, bawat bagong kaalamang nakuha, tahimik mong inilalagay ang mga pundasyon ng sarili mong financial fortress. Ang fortress na yan ay maaaring hindi kumikinang para hangaan ng lahat, pero sapat itong matibay para protektahan ka at ang susunod na henerasyon sa lahat ng unos ng buhay. Sabay nating nilakbay ang paghimay sa dakilang financial mindset ng mga Hudyo. Mula sa paradox ng pagyayabang, ang prinsipyo na ang talino ang tunay na asset hanggang sa libu-libong taon na structure ng investment portfolio. Naintindihan natin kung bakit ang consumer debt ay kaaway, kung bakit ang katahimikan ay sandata sa negosasyon, at kung bakit ang multi-generational vision ay mas mahalaga kaysa sa panandaliang kita. Nakita rin natin ang lakas ng community network, ang sining ng pagtatago sa pamamagitan ng trust, at ang mahalagang paglipat mula sa scarcity mindset patungo sa abundance mindset. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang perpektong financial ecosystem, isang makinang gumagawa at nagpoprotekta sa yaman na sinubok na ng mahabang panahon. Pero ang kaalaman ay mananatiling teorya lang kung hindi ito gagawin sa totoong buhay. Pagkatapos ng video ito, gusto kong maglaan ka ng 15 minutong katahimikan, kumuha ng papel at simulan mong suriin ang sarili mong financial structure. Ilang porsyento ng pera mo ang nakatali sa mga utang na walang kwenta? Mayroon ka na bang emergency fund? Gaano karaming oras ang ginugugol mo araw-araw para i-upgrade ang iyong utak na ginto? Maging tapat ka sa sarili mo dahil ang katotohanan ang unang hakbang para lumaya. Huwag mong subukang baguhin ang lahat sa isang araw. Magsimula ka sa pinakamaliit pero pinakadisiplinadong adjustment. Ang tahimik na pagyaman ay hindi isang privilege para lang sa isang grupo ng tao o sa mga elite. Ito ay isang science ng disiplina, isang sining ng pasensya at premyo para sa mga taong may lakas ng loob na pumunta sa kabilang direksyon ng maingay na karamihan. Tandaan mo, ang mga punong mabilis tumubo ay madalas yung mga malalambot ang kahoy na madaling mabali sa bagyo. Pero ang mga punong may matigas na kahoy ay lumalaki ng sobrang bagal, tahimik na ibinabaw ng ugat sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming dekada para maging matibay at hindi matalo ng panahon. May karapatan kang pumili ng lifestyle mo. Maging isang kidlat na kumislap lang at nawala sa gitna ng palakpakan o maging isang apoy sa ilalim na dahan-dahang nagbabaga, nagbibigay ng init at liwanag sa maraming henerasyon. Kung sa tingin mo ay may kwenta ang mga natutunan mo sa videong ito at nagpabago sa pananaw mo, huwag kang mag-atubiling ibahagi ito sa mga taong mahalaga sa iyo, yung mga taong gusto mong kasama sa pag-asenso. Iwanan ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Sabihin mo kung anong prinsipyo ng mga Hudyo ang pinaka-nagustuhan mo at paano mo ito sisimulang gamitin sa buhay mo. Salamat sa inyong mahabang pasensya na samahan ako sa malalim na pagsusuring ito. Hangad ko na magkaroon kayo ng malamig na isip, mainit na puso at isang maningning na paglalakbay sa pagbuo ng inyong sariling tahimik na yaman. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na malalimang pagsusuri sa pera.